Ang pangalan niya, Alocable. But the same dog, different colors. Iba lang pangalan eh. So, ang mga allocables, top 14 lang to. Halos lahat ng congressman may allocables. Huwag tayong pumayag, mga kaibigan. Mga kababayan, huwag tayong pumayag. Binabastos na tayo. Ang dami nang ninakaw, may allocables pa. Dagdag, yan. Ang hari, anak ni Bongbong Marcos, 15 billion 15 billion plus. Almost 16 billion. Number 2, Martin Romualdez. Wala nang hiya-hiya yan. Nakalagay, nakarecord sa NEP yan. Pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. So, wala na. Hindi na tamang pag-iisip nito. Panay reklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 budget. Kesyo, nagagalit siya. Kesyo, mangled beyond recognition. Kesyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. So, pinirmahan pa rin. Alam na niya na i-scrutinize niya. He read 4,057 pages. Sinigurado niya na nandun yung pinasaksak niya na 100 billion na pinasaksak kay Santiago at sa kay Martin Romualdez. Siya nagsabi, binasa niya, scrutinize niya, tinanggalan niya. Tinanggal, kuripot tong Ilocano ito, tinanggal, konti lang eh. 1 billion 15. So, inaprubahan pa rin yung 98 billion 850 billion. Magician President, PhilHealth. Ito ang grabe sa lahat. Ang PhilHealth, hindi pera ng gobyerno ito, pera ng taong bayan, pera malilit na tao, mga empleyado, lahat. Hindi nagaling sa gobyerno ito, pera ng taong bayan. Naipon sa PhilHealth, 89 billion was ordered back to the National Treasury para may nakawin lang. Nawala. Pati yung PDIC na kontribusyon ng mga bangko, in case of magkagulo, may insurance. Nawala rin. Tinanggal din para meron silang silagad. Ang 2025, sinagad nila. Bongbong Marcos, alam niya lahat ang kalukuhan, but he tolerated it. Tinolerate niya para may kasama siya. Kaya wala ba kaimik ngayon? Sa Senate, sino ang majority? The silent majority. Wala nang umiibig sa Senado. So, bago lang tuloy ko ito at 19 billion was ordered back. And then, paggawa ng National Expenditure Program, the General Appropriation Act, ang unang-una, na humingi ang 74 billion. The Magician President, for the first time in the history of PhilHealth, 2025 budget, zero. Dahil yung hiningi sa ito yung DA. Hindi andar itong Philippine budget. Unang-una sa lahat, budget ni Presidente. PhilHealth requested, because wala ng pera, they requested na isuli sana 74 billion PhilHealth. Dahil 89 billion ang kinuha. Nandyan yan. Malinis kasi ito eh. At ang mga allocables, nandyan sa loob. Bastusan na ito. Papakita ko ang allocables mamaya. Ang budget na inihanda ang Office of the President, kasama ang DBM, DPWH, and lahat ng department, mag-submit. PhilHealth nag-submit ng 74 billion sa PhilHealth. Now, pinirman niya. Hindi ikot to kung hindi niya pirmahan. He signed it. It went to Congress, dagdag bawas,
nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. Pagpunta sa Senado, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. BICAM, dito sinaksak lahat yung mga gusto nilang 100 million na para kay Bongbong Marcos. Yun lang, pero pera pa yung iba, almost all department, meron anomalya. So yung 100 billion na pinasaksak ni Bongbong Marcos kay Saldico at Martin Romualdez, dito sinaksak. Dahil sa BICAM, kukunti na lang ang tao. Tapos, nandiyan 74 billion PhilHealth. Pagkatapos niyan, pupunta na sa Proposed General Appropriation Act. Propose lang yan dahil ang GAA, maging batas silang pagpinirma na ni Presidente. So dito, nandiyan pa rin 74 billion PhilHealth. Pareho pinagbutuhan to. So wala nang makikita ito sa Congress, magbubutuhan lang, aprubahan. Wala nang makikitang tao, wala nang makikitang papel sa Senado, pagbubutuhan lang, ay approve. Pag na-approve na ang proposed GAA, babalik na kay Presidente. Ito na yung sinasabi niya na he read 4,057 pages. He scrutinized it, studied it, at nagtanggal ng ito. Pagsusuri ng Presidente, Philippine 6.32 trillion GAA at tinanggalan lang ng 194 billion, ngunit mula sa 1 trillion budget ng DPWH, tinanggalan niya ang 26 billion lamang ang tinanggal. At iyong ang 100 billion na isiningit ni Martin Romualdez at Saldico para kay Bongbong Marcos ay binawasan lang ng 1.15 billion lamang ang tinanggal ni Bongbong Marcos. Siya lang ang pwede magtanggal, siya lang ang pwede magdagdag dito. Pampaganda lang at sa taong bayan. Ibig sabihin, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang 98.85 billion na isiningit para sa kanya. So, he made mention, he scrutinized it, he studied it, he read 4,057 pages. Tinignan lang niya kung nandyan yung 100 billion na para sa kanya. Pinirmahan niya. Naging batas na. So, ganon ang pag-ikot to. Now, magician ka ako, now you see 74 billion PhilHealth sa ANDEP, now you see 74 billion PhilHealth sa Congress, now you see 74 billion PhilHealth sa Senado, now you see sa BICAM 74 billion PhilHealth, sa proposed GAA 74 billion PhilHealth, pagbalik sa kanya, nawala. So, magician nga ako. Now you see, 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 now you don't. Magaling na magician. Hindi lang kurap, magician pa. So, anong klaseng gobyerno ngayon dito? Gising ang ating mga kababayan. Magising tayo lahat. Huwag tayo pabudol. Maliwanag. Nandito na ang prueba lahat. So mga abogado, alam nyo lahat to. Nandyan na ang prueba. So, of the 100 billion insertion of Saldico and Speaker Martin Romualdez, first cashier of BBM, for Bongbong Marcos, BBM vetoed only 3 projects worth 115 billion. This means he approved the rest of the 98.85 billion insertion, of which they delivered to Bongbong Marcos. 25% commission. Aliwanag po yun. Pinirma niya. Next. Sa susunod na papakita ko sa inyo na ang pera ay makapangyarihan. Magbabago ang tao. Example, Jose Claire Castro, official spokesperson of Malacanang.
Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alaskador. Nang aalaska na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kaklis. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kakli na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner, di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang anak? Wala ka talagang anak. Wala ka talagang anak. Wala ka talagang anak. Walang alam si BBM. Claire Castro nagsasabi. Di ba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASC ka pa and everything. Wala ka talagang anak. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. Aha. So I hope, di ba, sana ito, Ano? makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF, oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay, talaga? Eh, siyempre, Ito kasi- lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya, basta-basta? Urgent nga. Urgent. No, urgent. Ganon? Eh, oo. Pikit mata? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yan ng Pangulo bago niya ito pipirmahan. Oo, dapat Oo. ganun, partner. Di ba? Dapat basahin niya muna, hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin pa ba ito? Kasi urgent. Urgent nga. Ay, nako, partner, di ba? Pag binabasa natin itong mga news na to, Oo. bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner, especially itong sa mga lawmakers natin, parang sila yung nagiging lawbreaker. Mhm. Di ba? Lawmaker na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin. Kapag ka meron tayo, pag may public emergency, o yung kinakaharap mo na yung calamity. Ngayon, nakita nyo, attack dog laban kay BBM ito. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin kapag siya ay dinamay at alam po natin at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang kathang-isip lamang. Sinungaling itong spokesperson ng Malacanang. Noon, inaatake niya si Marcos. Ngayon, pinagtatanggol na niya. Attack dog noon, pero tuta na ni Marcos ngayon. So, doon tayo sa alcohols. Pork barrel, illegal sa Supreme Court ang mga alcohols ay nasa National Expenditure Program. Nakalagay doon sa National Expenditure Program at naibigay bawang para puntuhan ang mga proyekto bago pa man sila matukoy. Ang pork barrel, basta iba na ngayon. Ang pangalan niya, alocable. But the same dog, different colors. Iba na ang pangalan eh. So, ang mga allocables, top 14 lang to. Halos lahat ng congressman may allocables. Huwag tayo pumayag, mga kaibigan. Mga kababayan, huwag tayo pumayag. Binabastos na tayo. Ang dami nang ninakaw, may allocables pa. Dagdag, yan. Ang hari, anak ni Bongbong Marcos, 15 billion 15 billion plus. Almost 16 billion. Number 2, Martin Romualdez. Wala nang hiya-hiya yan. Nakalagay, nakarecord sa NEP yan.
pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. So, wala na, hindi na tamang pag-iisip nito. So, itong ibig sabihin nito, dagdag lang sa mga nanakaw na pera na ginawa ng this a pork barrel. Pinalitan lang pangalan. So, itong top 14, sila nakakaalam ang mga anomalya na nangyayari sa gobyerno ito. Pagka sila nakakaalam, nakakamoy, binibigyan ng malaki. So, top 14 lang ito, ha. Dagdag lang ito sa mga pera na nakuha nila sa gobyerno. Kaya, walang konsensya itong gobyerno ito. PhilHealth zero. Dinakaw nila lahat. Kinuha. Taong perang bayan. Yung PDIC na insurance sa mga bangko. So, kung may mangyari, kawawa ang ating bansa. So, maliwanag, mga kababayan, na linuloko na tayo itong namumuno na tuliro na dahil nagdudruga.